Po mga kabida, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa akin channel. Eto, pag-usapan po natin ito pong naging pahayag po mga kabida ni Secretary Boying Rimulya ng Department of Justice. Kasi may kumakalat po ngayon na video patungkol doon sa kanyang sinabi during sa isa pong Senate hearing patungkol po sa role po mga kabida ng Pilipinas dito sa pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, ginawa po niya itong kanyang pahayag mga kabida during sa isang Senate hearing noong August 2024. Okay? Ang sabi po niya dito mga kabida is kung sakali yung maglabas po ng warrant of arrest ito pong International Criminal Court, idadaan po nila sa Interpol, kailangan pong dumaan po yung Interpol kung gusto po nilang i-enforce yung warrant of arrest laban po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa korte po natin, sa court system po natin dito sa Pilipinas. Para wala naman pong asunto o kaso po ang kakaharapin po mga kabida, most likely ng manner of arrest, kung idadaan po ito sa court system po natin. Yun yung malinaw na sinabi po ni Secretary Rimulya, So pakinggan po natin ito bago tayo magkomento mga kabida. Narito po. But when it comes to them going into the country, kung gusto nila pumasok dito upang manghuhuli at magpasagawa ng warrant na kanila pong na-issue po siguro ng ICC pagdating ng panahon, kailangan itong dumaan sa ating court system. Ito po ay kinakailangan ng isang action to enforce a warrant, action to enforce a judgment. Kailangan po dumaan yan sa ating court system. Kaya hindi namin pakikialaman kasi yan po trabaho ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po na warrant of arrest ng ICC, gusto mong enforce ng Interpol dito, pero para ito ay matuloy at hindi magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. There are some things that the Supreme Court would be looking at if what was alleged in the crime would have happened if we were still members of the ICC. That is one of the things that can be of importance to the courts when they do enforce a warrant, or if they will actually allow a warrant to be served in our country from an international tribunal. Ang problema nga ay meron kong sinasabi mga kaibigan natin na well-meaning naman. May 200 families daw na gustong magreklamo pero ang hawak daw nila 8. Pero sa 8, ang makakausap nyo 2 lang. Tapos yung 2 pa, wala pang ibibigay na totoong ebidensya. Napakahirap po talaga maghabol. Ang yung nag-hearing po ang Human Rights Committee ng Kongreso tungkol dito. At ang lumalabas po talaga, yung mga nangyari po kasing EJK nung panahon na yon, wala hong police report Walang police blotter, wala hong record. Kaya napakahirap po maghabol talaga. Ayun po, napakalinaw po yung sinabi po ni Secretary Boying Rimulya mga kabida. Kung sakali pong maglabas ang ICC ng warrant of arrest at idadaan po mga kabida sa Interpol, kailangan pong dumaan sa ating court system. Malinaw yun Kailangan pong dumaan sa ating court system. Ang tanong po ngayon, dumaan po ba sa court system? At saka yung sinabi po niyang hindi sila mangingialam. Nangyari po ba yun? Parang hindi naman po nangyari yun. Kasi kung titingnan po natin yung video, sino po yung nanguna po sa enforcement po ng warrant of arrest? Yung ating kapulisan, Diba? Sino yung nanguna? Of course, General Torre andun. Although meron pong presensya po ng Interpol, pero ang nanguna po mga kabida is malinaw yun sa video. Ang pulis. Mga pulis po natin, Okay? So, kaya nga, medyo nakakalito po yung sinabi po ng mga opisyal po natin ng gobyernong ito, Kasi dito sa kabila, ang sinasabi pula. Dito na naman po sa kabila, puti. Ano ba talaga yung totoo, Okay? Yung sinabi po ng Pangulong Marcos during the press conference, pagkatapos po ng arrest, hindi raw nakipag-ugnayan ang gobyerno sa International Criminal Court kasi hindi na daw tayo miyembro po ng ICC, out na po tayo sa ICC, yun lang nga, doon lang po tayo nakipag-ugnayan sa International Police Organization dahil meron po tayo ng commitment sa Interpol, So hindi pwedeng baliwalain natin yon kasi
Meron mga consequences daw, no? Kasi next time daw na humingi po tayo ng tulong sa Interpol, baka daw hindi na po tayo mapagbigyan, ano? Dahil hindi po tayo nakipag-cooperate sa kanila. So, yun yung argumento po ng Pangulo, no? Pero, how about dito sa sinabi po ni Secretary Remulla? Okay? Na hindi daw mangingialam ang gobyerno sakali hong maglabas po ng warrant of arrest ito pong International Criminal Court, ano? At kung meron mang warrant at idadaan sa Interpol, kailangan pong dumaan sa korte dito po sa atin. Ang tanong, dumaan po ba yun? Yun yung malaking tanong Dumaan po ba yun sa korte? Yun ngang nakalagay po sa Article 59 po ng Rome Statute, ano? Yung sinabi po doon na pagkatapos pong maaresto po ang dating Pangulo, kailangan pong iharap sa isang competent judicial authority o yung korte. Hindi nga daw nagawa yun, sabi po ng ilang mga experts. Di ba? Yun pang enforcement ng warrant of arrest. Yun yung malaking tanong. Kaya nga, meron po posibilidad na baka mauwi lang po ito sa technicalities po, ano? Diba? Kasi unang-una po, may question na po yung kampo po ng dating Pangulo. Unang-una, doon ho sa pagbigay po sa kanya ng o hindi po pagbigay po sa kanya mga kabida ng due process, ano po, no? Pangalawa, yung out of jurisdiction po, ano? Ang ICC. Kasi malinaw naman po mga kabida, doon sa sinabi po ng dating Pangulo, na hindi po nakipag-cooperate ang gobyerno, okay, sa ICC kasi hindi na po tayo miyembro. O, di ba? So, what is now the ground in arresting the former president? Kung hindi na po tayo miyembro po sa ICC, bakit inaresto po yung ating Pangulo o dating Pangulo po ng Pilipinas? Di ba? So, baka po, ito po yung magiging grounds po mga kabida, okay, para po ma-dismiss yung case dyan po sa ICC, ano? Ito, opinion ko lang po ito, ano? Diba? Kasi kahit na po, hindi ako abogado, hindi ako well-versed sa batas po mga kabida ng International Criminal Court. Okay? Pero, parang kumbaga, common sense lang po, di ba? Common sense lang po. Sinabi ng Pangulo, sinabi ni Secretary Remulla na hindi na po tayo membro po ng ICC. Okay? Pero nagawa pa pong arestuhin gamit po yung ating mga pulis, yung dating Pangulo, di ba? Nagawa pong arestuhin ang dating Pangulo gamit po ang ating puwersa po ng ating kapulisan, ano? Paano po natin ma-reconcile yan doon sa sinasabi po ng ating mga opisyal na hindi na po tayo miyembro ng ICC at